Give glory to His all glory must be, glory must be, glory must be. Glory must be to the Lord. Only He, for He is worthy of all. Praise God, no one should give glory to Himself. Oh, glory must be. Oh, the glory must be to the Lord. The glory must be to the Lord. All the glory must be. The glory must be. The glory must be to the Lord. Hallelujah. Let us give God all the glory, mga kapatid. Praise the name of the Lord. Come on, give Him glory. Hallelujah. Give Him glory. Hallelujah. In the name of Jesus. We praise you, Lord. We praise you, Lord. We magnify the name of Jesus. Dakila ang iyong pangalan, Panginoong Diyos. Hallelujah. Luwalhatiin ka. Come on, let us worship Him. Hallelujah. Hallelujah to the name of the Lord Jesus. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Glorify the name of the Father, Jesus Christ. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Blessed be the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Yan ang dahilan kung ba't tayo narito. Ang ibalik sa Diyos lahat, mga kapatid, ng papuri, pasasalamat, at kaluwalhatian. Amen. Amen. Kaya dapat tayo ay laging nagagalak na ang Diyos sa buhay natin ay maitataas, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ang kagalakan natin ay itaas ang pangalan ng Panginoong Diyos. Shall we say, praise the Lord? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Minsan pang palakpak sa Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name. Hallelujah. Sa araw na ito ay ihanda natin ating mga puso, ang ating kaisipan. Amen. Isipin natin ang Panginoon, mga kapatid. Walang iba. At sa ating mga kaisipan ay buksan din natin sa pakikinig ang ating kaisipan, mga kapatid, at as welcome ang salita ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Pero bago ko basahin, mga kapatid, ang teksto, ay gusto ko munang welcome ating mga bisita personal yan, no? Sister Novelyn Guaynet, ito, Guaynet. At si Sister Cassandra. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid.
Amen. Salamat sa Panginoon. Welcome po tayo dito. At mag-aral tayo dito. Mananalangin tayo at sasamba tayo sa ating Panginoon Diyos. Handa na ba kayo mga kapatid? Kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, handa ka na ba? Ha? Sabihin mo, makinig ka ha? Tama, sabihin mo. Makinig tayo, mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa ating mga Biblia, ngayong araw ng September 28, 2025 ay dito natin babasahin at uunawain ang mensahe ng Panginoon sa atin mga kapatid. In the book of 1 Corinthians chapter 9, ay babasahin natin ang mga salita ng Panginoon. Simulan natin sa verse 19 up to the succeeding verse of the scripture. So in 1 Corinthians 9:19 says, For though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all. Kahit hindi siya alipin, siya ay handang magsilbi sa lahat, that I might gain the more. And unto the Jews I became as a Jew. Sa mga Hudyo, nagpapaka-Hudyo siya, that I might gain the Jews. To reach out ang mga Hudyo, mga kapatid. To them that are under the law, as under the law. Sa mga nasa ilalim ng batas at kautusan, ako ay kabilang sa kanila, that I might gain them that under the law. Tingnan ninyo mga kapatid, ginagawa niyang lahat para mag-gain sila mga kapatid. Okay? And then in verse 21, to them that are without law, as without law. Sabi niya doon sa mga namumuhay na labas sa kautusan at batas, ako ay nagiging kabilang nila, being not without law to God, hindi dahil wala siyang batas, but under the law to Christ. Anong dahilan? Pansinin ninyo mga kapatid, sa pangatlong pagkakataon, that I might gain them that are without law. Pansinin niyo mga kapatid, lahat ng uri ng tao ay gusto niyang abutin, mga kapatid. And then finally in verse 22, pansinin niyo ito, to the weak became I as weak, that I might gain the weak. Napansin niyo ba yun mga kapatid? I am made all things to all men, that I might by all means save some. Amen. Sa mga Hudyo ay nagpapaka-Hudyo siya. Bakit kaya? Sa mga taong nasa ilalim ng batas at kautusan, nagiging kagaya nila siya. Mga taong wala sa kautusan, nagiging kagaya niya siyang hindi dahil wala siyang kautusan. Ang mga mahina, sabi dito, ay nagpapakahina din ako. Para lahat sila ay abutin. Dahil ang dahilan, mga kapatid, ay mailigtas sila, mga kapatid.
Purihin ang Panginoong Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita, mga kapatid. Ibaba natin mga Biblia at dumalangin tayong lahat, mga kapatid, na manahan sa ating buhay ang mensahe ng Panginoon. Hallelujah. At uwi tayong pinagpala ng Diyos sa ating mga buhay. Magpakumbaba tayong lahat sa Panginoon, mga kapatid. O Lord Jesus, we praise your holy name, Father. Tinataas namin, Panginoon, ang dakilang pangalan mo. Luwalhatiin ka, Mang Banal. Salamat po sa pagkakataon, Panginoong Diyos, na kami po'y maglingkod sa iyo. Salamat sa buhay at kalakasan, dakilang Ama. Salamat sa pribilehiyo, Panginoon, na magkatipon-tipon kami sa iyong dakilang pangalan. O Diyos na mapagpala, samahan mo kami sa araw na ito, Panginoon. At patuloy mong patunayan sa iyong mga anak, O Diyos, na tunay nga, Panginoon, ang Panginoon na aming pinaglilingkuran, hallelujah, ay nakakasama namin at nararamdaman, hallelujah, sa aming mga pagkakatipon, Panginoong Diyos. Kinakalagan namin ang makapangyarihang salita mo, Panginoon. Hallelujah! Nasisira sa anumang salita ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Palayain mo ang mga tao, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong salita upang magkaroon ng direksyon ng aming mga buhay, Panginoon. Ang mga binhing ito ay tumubo sa bawat puso sa pangalan ni Jesus at lumago at magbunga sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Maghari ka, dakilang Ama, sa aming pag-aaral. At Lord, gawin mong bendisyon ang mga salita mo sa buhay ng mga mananampalataya. Pagpalain mong bawat isa, Panginoon, at tulungan sa bawat pangangailangan, Panginoon. Bagkus, Panginoong Diyos, hindi lamang pangangailangan sa sanlibutan ng iyong igawad, maging ang pangangailangan espiritual, Panginoong Diyos. Busugin mo kami ng salita mo. Painumin mo kami ng tubig ng buhay ng iyong Espiritu, Panginoon. Palakasin mo kami, Panginoon. Hallelujah, sa kapurihan ng iyong pangalan. Maluwalhati ka, dakilang Ama. At tulungan mo rin mga kapatid na hindi nakarating, na sila ingatan mo upang makasama namin sila sa susunod na gawain. Maraming salamat, O Diyos, sa araw na ito. We thank you, Lord, because we believe there is victory, Lord. May tagumpay dahil sa iyo, Panginoon. May tagumpay sa iyong salita, may tagumpay sa iyong pangalan. Hallelujah! Ang kalooban mo, Panginoon Diyos, ay tagumpay at kaligtas. Malwalhati ka, dakilang Ama. Ito pong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Sabihin natin in Jesus' name. One more time, sabihin natin Jesus' name. Hallelujah, palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God, praise God. Now unto the King, eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory forever and ever. Malwalhati ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ang pamagat ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay mayroong pamagat na nagsasabing, do everything for the salvation. Okay? Gawin nating lahat ang magagawa natin para sa kaligtasan. Sabihin mo sa katabi mo, gawin natin ang lahat. Sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo, gawin natin ang lahat para sa kaligtasan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah to God. Hallelujah.
We praise you, Lord. God bless you. Nabalingking at tugawin, kakabsan. Hallelujah. So let us do everything for salvation. Gawin natin ang magagawa natin, mga kapatid, patungkol sa kaligtasan. Sinong gusto dyan, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Na dito, mga kapatid, sa ating pag-aaral, ay gusto kong ipaunawa na ang mga tao ay gagawin ng lahat. Ang mga tao ay i-give up ang mga ilang bagay sa buhay nila. Ang mga tao ay magsasakripisyo para lang makuha nila ang kanilang mga goal at ang kanilang mga desire. Maraming mga tao, mga kapatid, in order for you to reach your desire and your goal, you have to sacrifice something in your life. At kung maaari, you need to give up something, mga kapatid, para lang makuha natin ito, mga kapatid. Kaya, kung kaya natin gawin sa mga bagay temporary, mga kapatid, kung kaya mong magsakripisyo, makuha mo lang yung mga temporaryong mga bagay at pangsamantalang mga bagay, mga kapatid, dapat we must better, mga kapatid, hallelujah, do for the things that pertains for eternal life. Oh, mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Kung kaya mong magsakripisyo para makuha mo mga bagay-bagay, mga kapatid, na nauukol lang sa mundong ito, dapat lalo nating ibigay ang best natin, lalo nating gawin ang magagawa natin patungkol sa mga bagay na pangwalang hanggan. Hallelujah. Shall we say amen, mga kapatid? So let us do everything for salvation. Dahil, mga kapatid, kung tayo'y masyadong nagbibigay ng atensyon, masyadong umiikot ang buhay natin, nagpapahalaga sa mga bagay na nauukol sa buhay na ito at sa sanglibutan, dapat, mga kapatid, we must better give an adequate importance for the life eternal, mga kapatid. Kung kaya nating pahalagahan ang mga buhay dito sa mundo nito, lalo nating bigyan ng pahalaga, mga kapatid, at pagpapahalaga ang mga bagay na pangwalang hanggan sa buhay na ito, mga kapatid. Let us do everything for salvation. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Gusto mo ba talagang maligtas, mga kapatid? Hallelujah! Amen. Nawa, matapos na tayo. Mapagod na nawa tayo, mga kapatid. Nang habol lang natin ay makapasok sa church. Dapat mapagod na tayo ng habol natin ay makapasok lang sa eskwelahan, na makapasok lang sa trabaho. Dapat, mga kapatid, magsawa din tayo sa bagay na yan. Dapat ang nasain natin ay ang makapasok tayo, mga kapatid, hallelujah, sa buhay na walang hanggan, hallelujah, sa piling ng Panginoon. Hallelujah! Sabihin mo sa katabi mo, hallelujah! Kung may pinakamahalagang bagay na dapat natin isipin at pahalagahan, walang iba ang buhay na walang hanggan.
praise the name of the Lord, mga kapatid. So do everything for salvation. Gawin natin lahat ng magagawa natin sa ikaliligtas ng ating kaluluwa. Dahil yan ang number one, mga kapatid. Do everything for salvation. For your salvation. Amen. Dahil kahit gusto kitang iligtas ng Diyos, kahit gusto kitang iligtas, kung ayaw mo, wala akong magagawa. Kaya ako nandito, mga kapatid, para ipangaral ang kaligtasan. Ang tao ay makasunod sa kalooban ng Panginoon. Yan ang dahilan, mga kapatid. Sana walang pipigil dito. Awan nag-anawa ko magtuya. Awan mangigawin. Dahil tati trabaho. Amen. Tulungan tayo ng Panginoon. Ito na, mga kapatid. Kahit na gusto kang iligtas ng Diyos, kahit si Lord pang may gusto, kung ayaw ng tao, mga kapatid, wala pa rin. Dahil ang kalooban ng Diyos ay maligtas ang lahat. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Gusto ng Diyos kung siyang papipiliin, maligtas lahat ng makasalanan. Pero ang nakakalungkot na katotohanan, mga kapatid, marami ang mga tao na dapat sana iligtas ng Panginoon, ngunit ayaw naman nilang tulungan ang sarili nila na manahan sa kaligtasan. Kaya, mga kapatid, dahil gusto ng Panginoon na maligtas ang bawat tao at kaluluwa, mga kapatid, gawin natin ang magagawa natin, mga kapatid, hallelujah, sa ikaliligtas ng ating mga buhay. Dahil, mga kapatid, pahalagahan mo ang kaligtasan dahil meron sa'yo na pangwanang hanggan. At daking ka, merong part sa buhay mo na hindi, mga kapatid, mawawala. At yan ang kaluluwa, mga kapatid. Hindi tayo kagaya ng mga hayop na nagpaparami lang at pag namatay, tapos na, mga kapatid. Walang purpose ang buhay nila. Hindi tayo kagaya nun, mga kapatid. Na sa buhay mong ito na pinapaliwanag ko na mayroong part sa atin na pangwalang hanggan. Meron ding part sa atin na pangsamantala. Pag namatay ang tao, yung laman na yan ay babalik sa alabok. Kahit anong gawin natin, mga kapatid, babalik sa alabok. Yung espiritu na nagbibigay ng buhay natin ay babalik sa Diyos. Ngunit yung kaluluwa, ayan, mga kapatid, sabihin mo, kumusta na yung kaluluwa mo? Sabihin mo, kalabitin mo, mga kapatid. Kumusta na yung kaluluwa mo? Iyang kaluluwa, mga kapatid, yung maliligtas o parurusahan. Ang kaluluwa ay yung tunay na ikaw. Dahil itong laman, mga kapatid, wala ito. Babalik to sa alikabok. Ang tunay na ikaw ay yung kaluluwa. Yan yung gustong iligtas ng Panginoon, mga kapatid. At kung hindi ka maglilingkod sa Diyos, yan naman yung parurusahan. Sabihin mo sa katabi mo, sayang ang kaluluwa natin. Sabihin mo, maglingkod tayo sa Diyos. Damo. Ang ganda mo pa naman, ang gwapo mo pa naman, maglingkod tayo sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa, palagpakan natin ang Panginoon Diyos.
So, merong part sa buhay mo. Ayan. Merong part sa buhay mo. Meron. Na pang walang hanggan. Walang hanggang buhay sa piling ng Panginoon kung ikaw ay maglilingkod at walang hanggang pagdurusa kung hindi tayo maglilingkod sa Panginoong Diyos. Kaya nga sabi ko, nawa ngayon mga kapatid, pahalagahan natin ang paglilingkod sa Panginoon. Amen! Dahil hanggat meron tayong pagkakataon, gawin natin ang magagawa natin mga kapatid. Dahil hindi habang buhay, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay nariyan. Pero kung nabigyan tayo ng pagkakataon, mga kapatid, gawin natin ang magagawa natin, hallelujah, sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Hallelujah, kung relihiyon lang ito, John. No relihiyon lang daytoy. No loko-loko lang daytoy. Nabayag kami nga awan dito yan. Naintindihan niyo ba yun? Brother Joseph, seryosohin natin ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Seryosohin natin. Kung relihiyon lang ito, maraming relihiyon sa Ilocos. Pero mga kapatid, kawawa ang mga kaluluwa. Kung ang mga kaluluwa hindi makarinig ng pangangaral ay pagtuturo na naaayon sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Kaya gagawin natin ang lahat, hallelujah. Gagawin natin ang lahat sa kaligtasan ng mga tao at mga kaluluwa, mga kapatid. Palakpakan natin ang Diyos, hallelujah. Amen. Nag-aaksaya sa iyo ang Panginoon ng panahon. Nag-aaksaya sa iyo ang lingkod ng panahon, ng Panginoon ng panahon para sa kaligtasan ng bawat kaluluwa. Sana, mga kapatid, magkaroon tayo ng kabigatan para sa ating mga sarili na tayo mismo ang gagawa, hallelujah, at ibibigay ang best natin sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Oh, hallelujah. Anong pakiramdam ninyo pag may inutusan ng Panginoon sa iyo na tao para manalangin? Anong pakiramdam mo na may utusan sa iyo ang Panginoon para ipaalala na merong Diyos, may kabutihan ng Diyos, may gagawin ng Diyos? Paanong pakiramdam mo pag may utusan sa iyo ang tao na istorbohin niya doon na pumunta ka doon? Itigil mo ang ginagawa mo at pahalagahan mo ang pahalagahan ng kaligtasan. Anong pakiramdam mo kung mayroong taong nag-iisip sa iyo na pinadala ng Panginoon para lang maligtas ang ating mga kaluluwa, mga kapatid? Hallelujah! Ang gagawin ko pag meron gano'n, ang ginagawa ko, mga kapatid, tutulungan ko yung tao na yun. Gusto niya akong maligtas, tutulungan ko siya. Gusto ko rin maligtas, mga kapatid. Tulungan niyo ako, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan, gusto mo rin maligtas, mga kapatid. Hallelujah. Oh, praise God! Hindi kagaya ng mga mahal natin sa buhay, iiwanan kayo niyan eh. Iwanan kayo. Kahit ayaw nyo, mag-iiwa-hiwalay kayo. Pero nung feeling mo, merong hindi mo ka mag-anak, merong hindi mo kakilala, at tatawagin siya ng Diyos. Kahit meron siyang sariling pangarap, pamilya at lugar. Mga kapatid, sana naintindihan niyo ako. Gusto kong ipakita sa inyo kung gaano kahalaga ang kaligtasan ng kaluluwa. Kung ito'y relihiyon lang, Brother Joseph, bahala na kayo.
Wala nang paalala sa GC. Wala nang pagtuturo, mga kapatid. Kung relihiyon lang. Hallelujah, marami ng relihiyon dito sa paligid, pero totoo, mga kapatid. Kailangan niyong marinig at paalalahanan ang kahalagahan ng pagtuturo ng kaligtasan, sapagkat mahalaga ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Gawin natin ang lahat, mga kapatid, sa ating kaligtasan. Ang dali na lang ng gagawin nyo, makikinig ka na lang. Amen. Susunod ka na lang. Amen. Tulungan tayo ng Panginoon. Gawin natin ang lahat sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa, mga kapatid. Dahil kung lahat ng taong mamamatay ay pupunta lahat sa langit, bakit pa tayo nagpapakahirap dito? Amen. Lalo na ako, mga kapatid, kung ano-ano nang dinanas ko dito. Ang dami ko nang dinanas dito, mga kapatid. Ang dami, Billy. Pero ito lang ang kagalakan ko, mga kapatid. Kalimutan natin yan, mga masasakit na nangyari na yan. Basta ang mahalaga, maraming maligtas na mga tao. Shall we say, praise the Lord? Parang awa na ninyo, mga kapatid. Pahalagahan ninyo ang kaligtasan, mga kapatid. Hallelujah. Kung ang lahat ay didiretso sa langit pag namatay, sige na, enjoy mo na ang buhay mo dito. Huwag ka nang magsimba. Huwag ka nang lumapit sa Panginoon. Pero ang totoo, mga kapatid, hindi lahat makakapasok sa langit. Amen. Salamat sa Panginoon, mga kapatid, na tayo ay hindi niloloko at binubola dito. Na ang kaligtasan, mga kapatid, ay madali lang. Tanggapin natin ang kaligtasan at manatili tayong maglingkod sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Ang sabi ng Hebrews chapter 9 verse 27, and it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Kung lahat ng tao ay pupunta sa langit, hindi na kailangan ng pag-uupo. Mga kapatid. Bakit ka huhukuman? Dahil yan ang maghihiwalay sa'yo. Kung saan ka pupunta dito sa dalawang final destination, mga kapatid. Amen. Sa langit ba o sa impyerno? Amen. Kaya gawin natin ang lahat. Yun ang gawin natin lahat. Brother Joseph, dumalo kayo ng Sunday School. Gawin nyo ang lahat. Gawin nyo ang lahat. Dumalo kayo ng Sunday School. Taga-Galimuyod, nandito. Gawin natin ang lahat. Amen. Napag-usapan kanina, mga kapatid. Ang paghahari ni Antikristo. Alam niyo ba yun, mga kapatid? Na darating yung panahon, hindi mo na magagawa yung gusto mo. Dahil ang Antikristo nang mamumuno sa mundong ito, mga kapatid. Pag wala kang tatak ng 666, hindi ka pwedeng mag-aral, hindi ka pwedeng bumili. Habul-habulin ka nila at papatayin ka nila. Nakakatakot. Nakakatakot, mga kapatid. Alam nyo, nang inaisip ko pag ganyan, yung mga anak ko, parang awa na ninyo, mga magulang. Hindi ko kayang isipin, nanghihina ako, Billy. Paano pag yung isa sa anak mo hindi maligtas, sabi mo, hindi ko kaya, nanghihina ako, hindi ko kaya. Matutumba ako, Brother Rolly, hindi ko kayang isipin. Hallelujah, Panginoon, hallelujah. Tulungan mo kami. Gagawin namin ang lahat sa kaligtasan ng kaluluwa. May mga tao ayaw nila tayong pakinggan. May mga tao ayaw nila tayong tanggapin.
natin at ayaw nila tayong paniwalaan. Pero gawin natin ang nagagawa natin unang-una sa kaligtasan ng kaluluwa natin at sa kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay. O tulungan tayo ng Panginoon. Taas natin ating mga kamay sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Hallelujah. We need you, our Savior, Jesus. Pangunahan mo kami, kahabagan mo kami, patawarin mo kami, tulungan mo kami, aputin mo kami, Panginoon. For the glory of God, palakpakan natin ang Panginoon Diyos, mga kapatid. Amen. Pagtatanungin niyo ang Panginoon, gusto niya kayong maligtas. Pagtatanungin niyo ako, Brother Joseph, gusto ko kayong maligtas. Pagtatanungin mo yung mga kapatid na ligtas na, gusto rin nilang maligtas ang iba, mga kapatid. Pero hindi sapat yun, mga kapatid. Kailangan ikaw mismo gusto mong maligtas, mga kapatid. Sabi mo, kailangan ikaw ay nagnanasa, Panginoon. Gusto ko ng kaligtasan. Gawin natin ang lahat, mga kapatid. Amen. Gawin natin ang lahat. Kung para sa kaligtasan mo, gawin mo ng lahat. Amen. Gawin mo na lahat. Amen. Sa ikaliligtas ang kaluluwa mo, gawin mo na lahat. Itigil ang dapat itigil. Isakripisyo ang dapat isakripisyo. Isurrender ang dapat isurrender. Gawin mo ng lahat. Maligtas lamang ang iyong kaluluwa, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos. Dahil ang isang magpapabagsak sa atin, mga kapatid, ay ang pride na yan. Yung pride na yan ay isang magpapabagsak sa tao. Napakiramdam mo, kaya mo na, alam mo na. Yan, yung mga nawawala, ganyan sila, mga kapatid. Yung mga nawala dito, yan ang ugali na bantayan natin. Dahil yan ang gustong pumasok, mga kapatid, sa puso natin na gawin ng kaaway. Hindi mo na kailangan ng paalala. Sino ba yan? Tuturo na yan. Alam ko na ang Biblia, may Biblia kami sa bahay namin. Tulungan tayo ng Panginoon. Kaya sa aming mga bisita, mamaya, mag-usap-usap po tayo. Gusto ko kayong tulungan, maligtas. Gusto niyo bang maligtas? Kung hindi, okay lang. Pero gagawin namin ang magagawa namin. Gusto mo bang maligtas? Gusto niyo maligtas? Siya hindi yata. Gusto mo maligtas? Siyempre. Gusto nating maligtas. At kailangan tayong maturuan, mga kapatid, patungkol sa ikaliligtas. Ang paglilingkod sa Diyos ay pag hindi pwedeng ginawa mo yung isa, parang okay na, tapos na lahat. Hindi ganun ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Kailangan tayong lumago, mga kapatid. Kailangan tayong maturuan. Kailangan tayong matuto. At hindi ka lalago, hindi ka matuturuan, at hindi ka matututo yan pag pinasok ng kaaway yan sa puso mong pride na yan. Wala ka ng ibang pakikinggan kung hindi ang iyong sarili. Hallelujah. Wala sanang ganun dito, mga kapatid. Dahil gusto tayong iligtas ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya, nawa, mga kapatid, bigyan din natin ng halaga yung mga taong ginagamit ng Diyos. Yung mga taong tunay na nagmamahal. Ang tunay na nagmamahal sa iyo, alam mo kung sino? Kami mga bisita. Yung mga taong gusto kang maligtas. Dahil ang tao sa mundong ito ay dalawang klase. May mga tao, mga kapatid, na i-encourage ka nila
na mawala sa Panginoon, gagawa ng masama, gagawin yung gusto ninyo, ayan, dito tayo, gawin natin gusto natin. Dalawa. Pero merong isang klase ng tao, buti na lang nakita nyo siya, no? May isang klase ng tao na, halika kayo, attend kayo DJ Church. Oh. Amen. Magpasalamat kayo pag may mga ganyan. Amen. Dahil pag wala kayo dito, kung ano-ano nang nagawa ninyo, kung ano na nang napanood ninyo, kung ano-ano nang narinig ninyo, mga kapatid. Pero salamat sa Diyos kung may pagkakataon. Amen. Yang mga nag-invite sa inyo dito, sila yung tunay na nag-aalala sa inyo, mga kapatid. Kaya kung binigyan kayo ng pagpapahalaga, bigyan nyo din sila ng pagpapahalaga, mga kapatid. So we say, praise the Lord. Dahil, mga kapatid, marami pa tayong matututunan. Marami pa tayong maririnig. Amen. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos at hindi masama na kilalanin mo yung mga nag-iimbita at nagtuturo sa atin, mga kapatid. Dahil sa mundong ito, mayroong mga tumutulong sa atin. Hindi natin makalimutan yung nagbigay ng pagkain. Hindi mo makalimutan yung nagbigay ng pera. Hindi mo makalimutan yung nagbigay ng gamot. Hindi mo makalimutan yung pangalan ng doktor na tumulong sa karamdaman ng nanay mo at mahal mo sa buhay. Hindi mo makalimutan. Pero sana, mga kapatid, pahalagahan natin sa buhay na ito. Hindi lang yung mga bagay na yan dahil lahat yan ay temporary lang. Hallelujah, magpasalamat tayo sa Panginoon. Kaya may mga nag-iimbita sa inyo, mga nagdadala, may mga nagpapaalala, pahalagahan nyo sila, mga kapatid, dahil hindi lang dito ang tinitignan ng bawat isa, mga kapatid. Ang tinitignan nila yung kalagayan ninyo hanggang sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? Kaya pag papapasok ako sa langit, magpapasalamat ako sa Diyos, sasamba ko sa Panginoon. At pupuntahan ko yung taong nagdala sa akin. Dahil kung hindi niya ako naisip, kung hindi niya ako binigyan ng halaga, kung hindi niya ako inimbita, mga kapatid, hindi ako makapaglilingkod sa Panginoong Diyos. Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid. Ang Diyos ay gagawa ng paraan para tayo ay maligtas, mga kapatid. Kaya ang gusto naman ng Panginoon, gagawin natin ang lahat ng magagawa natin upang tayo ay maligtas. Gawin mo ang lahat. Sumunod ka. Gawin mo ang lahat. Hallelujah. Magpatuloy ka. Gawin mo ang lahat. Hallelujah. Magpalago ka sa pananampalataya. Gawin mo ang lahat. Hallelujah. Sambahin, itaas, paglingkuran, dakilain ang Panginoon. Gawin natin ang lahat, mga kapatid. Habang may pagkakataon pa tayo sa mundo, gawin natin ang magagawa natin sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Palakpakan natin ang Panginoon Kristo. O minsan pang palakpak sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Praise your holy name, Lord. Praise your name. Hallelujah. Kaya, pag pinasok mong isang bagay, aralin mong maigi. At kung alam mong makakatulong sa buhay mo, ituloy mo. Lalo na, mga kapatid, pag pinasok mong isang bagay para sa ikaliligtas ng iyong kaluluwa, lalo mong pag-aralan, lalo mong pag-ibayuhin ang kaunawaan mo, at lagi nawa ikaw manatili doon sa bagay na yon. Dahil yan ay pang walang hanggan, mga kapatid. Shall we say, thank you, Jesus? Merong nangyari noong September 21. September 28 na ngayon, ano? Noong September 21, maraming mga magagaling na nag-imbita doon sa Luneta.
Alala ninyo mga kapatid? Doon sila mga kapatid, pasigaw-sigaw sila ng kanilang mga karapatan. Maganda sana na ipagsigawan yung karapatan. Pero mas maganda kung ginagawa mo yun na hindi ka nagkakasala, mga kapatid. Nagnanakaw yung iba, naninira yung iba, nagmumura. Kaya ang diablo, tuwang-tuwa, mga kapatid. Tuwang-tuwa yung demonyo, hindi na nga sila nagsimba. Andun pa sila, nanggugulo sila. Kaya sabi ko sa iyo, may mga tao na gagamitin sa inyo. Kaya, huwag niyong pahalagahan yung mga yun, ha. Magaling sila mag-imbita sa outing. Mag-inom tayo. Huwag niyong pahalagahan yun. Ang pahalagahan ninyo yung, halika, mag-Bible study tayo. Halika, magbasa tayo ng Biblia. Halika, manalangin tayo. Pag nakakita ka ng ganong tao, magpasalamat ka dahil hindi lahat ng nakakasama mo ay ganon. Mas maraming hindi ka niyayaya dyan sa bagay na yan. Kaya kapag nakakita ka ng mga tao, halika, Brad, maglingkod tayo sa Panginoon. Pahalagahan mo yan, mga kapatid. Dahil kung wala na yan, paano na? Sino na magpapaalala sa atin? Kung ang mga nakakasama natin ay ililigaw tayo, mga kapatid. Kagaya niya, ng dami nila sa Luneta, mga kapatid. Kahit naman siguro makaramantikarniti baka niya. Adamo baka dito Brother Joseph. Na meron daw baka ay pakain. Yung iba yata may pera pa hindi natin. Karamihan doon ay sumisigaw ng kanilang karapatan at tumatayo sila doon at pinaglalaban. Nagalit sila sa mga kurakot, mga kapatid. At ibalik ang pera ng sangbayanan. Yun yung mga karamihang maririnig natin doon, mga kapatid. Kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo, narinig mo ba yun? Narinig mo rin ba yun? Pero meron doon isang espesyal na tao. Ay, habang lahat sila, mga kapatid, galit sila sa mga kurap, magalit sila, mga kapatid. Pero merong isa doon, nakapula. Nung tumapat sa video, mga kapatid, may tiisim ni G. Pay GB dahi tatiket mo nga mangagsa nga Word of God, No Word of God, ulimak kayo, malungkot kayo, nilalagnat kayo. Pero pag yung mga, ayan yung, buhay na buhay kayo, Meron doon bili na tamaan ng video. Sino bang kamukha nun? Kamukha ni Rubik yata yun, Sabi niya, Kuya, anong pinaglalaban mo? Sabi, ibaba ang presyo ng kikiam, ibaba ang presyo ng fishball, ibaba ang presyo ng mga, ano pa, mga kapatid, kikiam, fishball, squidball, ano pa? Ano yun? Calamares! Kuna na pa, bandang huli ka. Tapos sabi niya, alis. Tingnan ninyo ang tao. Meron kanya-kanyang pinaglalaban. Ang galing-galing mo ipaglaban ng calamares, kikiam, ano pa? Fishball, Pero bilib ako, mga kapatid. Nahuli siya, pero sige. Napusasan, pero laban, mga kapatid. Amen. Nagsama-sama sila doon. Nakikipaglaban, tumatayo sa kanilang karapatan, mga kapatid. Hallelujah. Hindi nila kinakahiya at wala silang pakialam kahit mahuli sila. Hello, mga kapatid. Yun ay mga bagay na temporary lamang. Pero hindi sila nahihiya, mga kapatid. Ipaglaban, tumatayo, ipaglaban, mga kapatid. Kung kaya nilang gawin yun, mga kapatid, sa mga bagay na nauukol dito sa lupa, kinakailangan tayo dapat ay lalong tatayo at ipaglaban ang kaligtasan! Amen!
Sa inyo na lahat ng kikiam. Sa inyo na lahat yan, mga kapatid. Sa inyo na lahat yan, mga nakurap. Sa inyo na lahat. Basta ang mahalaga. Tatayo kami sa kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Come on, hallelujah! O hindi nyo ko naiintindihan. Alam nyo kung bakit may mga tao dito kung sino-sino yung pinaglalaban natin minsan. Huwag mong gagalawin yan. Subukan mo lang. Pag yan mo. May mga tao ganyan. Masyado nilang pinaglalaban kung sino-sino sa buhay nila. Pero bakit hindi natin kailangan? Ang gawin na lang natin ganito. Ang ipagtanggol natin ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Bakit yan ang hindi natin ipaglaban? Hallelujah! Huwag mong hayaan na mapalitan ng kaaway ang mga bagay na pinrovide ng Diyos sa ikaliligtas natin. Isungaroon ko na ti Galacia 1:8 aging ganan 9 ko na nagtuoy ng oray no da kami. Wano may nga anghel nagdapo sa dilangit ay mangikasaba kada kayo iti ebanghelyo may supadi iti inkasabangin kada kayo may lunod kumaharaloda na sa umi idin kunana ket ulikat manan no adda mangikasaba kada kayo di ebanghelyo may supyag iti inawat yon may lunod kumaharaloda. Ipagtanggol natin ang parangaral ng kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon. Sino nagpapasalamat sa Ebanghelyo? Hallelujah! Sino nagpapasalamat? Ipagtanggol mo yan! Come on, hallelujah! I am baptized in Jesus' name. I am filled with the Holy Ghost. Oh, God! Ipagtanggol natin yan. Huwag kang pumayang. May isang saglit lang na may kakausap sa'yo, nakalimutan mo na ang mga salita ng Panginoon. Nakalimutan mo na ang pagtuturo ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Tayuan natin yan, mga kapatid. Amen. Sabi ng kikya mo, salamat, may tumayo sa amin. Sabi ng fishbowl niya, dagaya mo, kas dyan. Ayos. Umadun to fishbowl, kitaan niya. Meron palang ganon. Mga kapatid, ikaw anong pakiramdam mo? May Panginoon na tumatayo sa iyo, umaasa na sa kabila ng iyong mga kasalanan ay nandiyan siya para ikaw ay tulungan, patawarin at iligtas. Anong pakiramdam mo? Kung mayroong Panginoon na nakikipaglaban sa iyong kaparusahan, hallelujah, mayroong Panginoon na nabayubay sa cross nung tayo may mga kasalanan, anong pakiramdam mo? Ang gagawin mo, Lord, kasama mo kami. Gusto mo kaming maligtas. Gusto din naming maligtas. Panginoon, Jesus Cristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Tigil na natin kung ano-anong tinatayuan. Handa ka makipag-away dahil lang sa ganito, dahil lang sa ganyan. Pagdating sa relasyon sa Panginoon, hinahayaan mo sila na magsalita sa iyo. Pagdating sa mga pagtuturo ng salita ng Panginoon, hinahayaan mo sila magsalita sa iyo. Mga kapatid, pag hindi nyo narinig na ipangaral sa inyo, sabi ni Pablo, huwag nyo tanggapin. Huwag nyo tanggapin. Amen. Guguluhin kayo ng kaaway. Sabi niya, kahit anghel pa yung magpakita sa iyo. Kung iba sa pinapangaral, mga kapatid, let it be cursed, sabi ng Biblia, mga kapatid. Itulungan tayo ng Diyos. Amen. Tatayo tayo, mga kapatid. Sa ikaliligtas
ng ating mga kaluluwa. Amen. So let us do everything for salvation. Una yon sa sarili natin. Una. Pangalawa, sa iba. Okay? Gawin natin ang magagawa natin para sa kaligtasan ng kaluluwa natin. Kayong may mga pamilya, kayong may inuuwian, maawa kayo sa kanila. Gawin nyo rin yung magagawa ninyo para maligtas sila. Anong pakiramdam mo? Pupunta ka sa langit. Yung kapatid mo, yung nanay mo, yung anak mo, hindi maligtas. Anong pakiramdam mo? Malungkot ka. Amen. Dahil ang pinakamasaya sa langit, alam niyo kung anong pinakamasaya sa langit? Hindi lamang ang makasama mo ang Panginoon, o hindi ang makasama mo ang buo mong pamilya. Eh kung ayaw nilang maligtas, wala kang magagawa, isipin mo yung sarili mo din. Yun ang mahalaga. Dahil sabi dito mga kapatid, gawin natin ang lahat para sa kaliligtas natin. Gawin din natin ang lahat para sa ikaliligtas ng iba. Praise God. Na nung binasa natin yung teksto, mga kapatid, tignan niyo yung adjustment na ginagawa ni Apostle Paul. Sa mga Hudyo ay nagpapaka-Hudyo siya. Bakit? Para mag-gain sila. Sa mga taong lumalakad sa batas, sabi niya, ina-adjust ko yung sarili ko pag sila yung kaharap ko. Why? Para mag-gain ko sila. Yung mga taong walang sa batas, sabi niya, doon ako ay may batas ng Diyos. Pero ina-adjust ko yung sarili ko, ina-adjust niya. Doon sa mga taong walang batas, why? Para mag-gain niya siya. Sabi pa niya mga kapatid, may ipakita niya lang sa atin na gagawin niya ang lahat. Ay ito, ang mga mahihina, ina-adjust niya yung sarili niya mga kapatid. Kung ganyan yung mahihina, kailangan lumevel ako sa kanila, sabi niya. Para mag-gain ko ang mahihina. At ang pinaka-goal niya, mga kapatid, ay hindi lamang yung maligtas ng kanyang sarili. At hindi lamang yun ang gagawin niya kung hindi ma-reach out ang mga dapat niyang ma-reach out, mga kapatid. That by all means, sabi niya, sila po ay maligtas. Amen. Kaya hindi ugali ng taong ligtas ang walang pakialam sa kaligtasan ng iba. Kapag wala kang pakialam sa pamilya mo, hindi ka paligtas. Hindi ka paligtas. Dahil pag ikaw ay nakatikim ng kaligtasan, pag ikaw ay nakaranas ng daan ng kaligtasan, kahit sino ka pa, hindi mo yan sasarilihin. Gusto mo yang malaman, mga kapatid, ano man ang lahi niyan, ano man ang estado niyan, ano man ang kalagayan niyan, kung nasubukan mong matikman ang daan ng kaligtasan na bigay ng Panginoon, hindi mo yan sasarilihin kung hindi gagawin mo ang lahat, hallelujah, upang sila po ay makaranas din ng kaligtasan. Amen. Ulitin ko, hindi pa yun ugali ng ligtas. Iniiyakan ko yan, pamilya ko. Amen. Nung dalawa pa lang kami ni kuya ko, ang na-convert, iniiyakan ko sila lagi, araw-araw sa Diyos, Panginoon. Iligtas mo po ang aking pamilya. Hindi mo ihihilingin yan sa Panginoon kung hindi mo naranasan. Kaya kapag hindi mo pa nahihiling yun, hindi mo pa ginagawa, baka hindi mo pa naranasan.
Araw-araw, mga kapatid. Lalo na noon, hindi pa sila nabautismuhan lahat. Hindi pa sila tumanggap sa Panginoon. Hindi pa sila nakapasok sa church. So, iniiyakan ko sila araw-araw. Dahil na alam ko kung gaano kahalaga ang kaligtasan, mga kapatid. Okay, sabi ko kung makakauwi lang ako, hallelujah, babahagian ko sila ng salita ng Panginoon at nung nagirong pagkakataon, yun ang ginawa ko, mga kapatid. Yun ang ginawa ko. Dahil pag naranasan mo yan, kaligtasan ng Panginoon, hindi ka papayag na ikaw lamang ang tatanggap niya. Amen. Ay mga nag-imbita sa inyo, hindi sila papayag na sila lang, mga kapatid, ang maligtas. Kaya nila kayo inimbita. Gusto rin nila na maranasan ninyo ang kaligtasan. Kaya kung ikaw, mga kapatid, ay nakatikim ng kaligtasan, hallelujah, wala kang ibang gagawin. Hindi kailangan may bahagi ko din ito sa mga tao. At gagawin natin ang lahat, mga kapatid. Pero ang bilin dito ni Apostle Paul, mga kapatid, sa aklat ni Timothy 4:16, watch your life and the doctrine closely. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. Ay ang kaligtasan pala ay hindi lamang yung pagtupad ng steps of salvation, paglilingkod sa Panginoon, pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Tingnan ninyo sabi ni Pablo, pag iniingatan mo yung buhay mo at pagsunod mo sa Ebanghelyo at pinabahagi mo yan, hallelujah, sabi ni Pablo, hindi lang yung tinuturuan mo ang naliligtas, kung hindi, ang sarili mo ay nagkakaroon din ng kasiguraduhan. Ulitin ko, mga kapatid, gawin natin ang magagawa natin sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Amen? Kung yan ay ikaliligtas ng kaluluwa mo, gawin mo. At kung tinanggap mo ng kaligtasan, kung ito naman ay ikaliligtas ng iba, gawin mo. Lahat ng magagawa natin, na gaya din ang ginawa ng Panginoon, ay gawin natin at nagbibigay ng pagpapahalaga, hindi lamang sa kaligtasan ng isang tao, kundi hindi sa kaligtasan ng iba. Praise the Lord. Praise the Lord. Tulungan tayo ng Diyos. O kaawaan ninyo ang inyong mga kapamilya. Kaawaan ninyo, Brother Joseph, mga kamag-anak ninyo. O kaawaan ninyo, Marcel, ang inyong mga sarili at mga kamag-anak ninyo, mga kakilala ninyo, na naririnig ninyo ang katotohanan, naririnig ninyo ang kaligtasan. Tulungan tayo ng Panginoon, hallelujah, na simula sa araw na ito, gagawin natin ang lahat ng magagawa natin pagtungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. Hallelujah. Hallelujah. Huwag natin silang bulagin ng magandang bagay na maibigay natin ay mga bagay na temporary lamang. Salamat pag nagbibigay kayo ng pera sa kanila, salamat. Pero yun ay pangsamantala, mga kapatid. Minsan natutokso pa yung tao na gumawa ng kasalanan sa mga bagay na yan. Pero dapat kung meron tayong maiaalay, mga kapatid, Inang Maria, sabihin mo sa katabi mo, kung meron ako may bibigay sa iyo, ang mahalaga ay ang kaligtasan, 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 kaligtasan! Sa ating pagtatapos, mga kapatid, gawin natin ang lahat sa ikaliligtas. Sabi ko, gawin natin ang lahat. Kung maliligtas din ikaw, gawin mo na lahat. Huwag ka na magtabi.
Ay, hindi na. Baka ganito. Tapos bigla ka palang kunin ni Lord, no? Mamayang gabi. Tinanong niyo na ba yung mga namatay? Pupunta doon, mga pupunta sa Nueva Ecija. Tanungin niyo nga si Sister Lita. Kung gusto niya talagang mamatay. O baka pag tinanong niyo yung mga namatay, ayaw pa sana nila. Alam niyo, ayaw pa sana nila. Parang ikaw, di ba? Ayaw mo pa naman, di ba? Gusto na yata, Ikaw, ayaw mo pa, di ba? Ayaw mo pa? Gusto mo na? Lord. Ikaw, ayaw mo pa, di ba? May pagkakataon pa habang nandito. Kung dapat itigil ang mga bagay na ito, kasalanan. Hello, mga kapatid. Narinig niyo ba ako? Kung dapat itigil ang kasamaan, kasalanan, itigil. Gawin natin lahat. Amen. At kung dapat tayong maglingkod at dapat sumunod sa kalooban ng Diyos, gawin natin. Gawin natin ang lahat. Sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa, mga kapatid. Amen. Because Jesus give it all for us to be saved. Binigay ng Panginoon ang lahat para maligtas tayo, mga kapatid. At pagkatapos na, tumawag siya ng tao na mayroon ding sariling plano, mayroon ding sariling pangarap, may sariling pamilya. Pero tinawag ng Panginoon sa buhay natin. Mayroon din ako mga naging pastor, mga kapatid. Hindi natin kaya pag wala yung mga nagturo sa atin, mga kapatid. Salamat sa Panginoon na nandiyan dyan nagpapaalala, nandiyan dyan nagbibigay ng ministry para mapaglingkod tayo sa Panginoon. Nandiyan dyan, mga kapatid, ini-encourage tayo na tumanggap at maglingkod. Hallelujah sa Panginoon. O ganyan kabuti ang Diyos sa atin, mga kapatid. Bakit? Gusto tayong maligtas ng Panginoon. Ay ang gagawin natin sa umagang ito, ganito. Pupunuin natin yung puso natin ng pasasalamat sa Panginoon. Hallelujah! Na kahit walang nananalangin sa atin ang kaligtasan noon, kahit walang humihiling na makilala nila ang Panginoon sa kabutihan at pag-ibig ng Panginoon, naisip tayo ng Diyos, mga kapatid. Naaalala tayo ng Panginoon. O anong pakiramdam mo? Kung merong nag-iisip sa'yo at may nag-aalala sa'yo, kapatid, hallelujah. Pupunuin natin ang puso natin ng pasasalamat. Oh, hallelujah! Sa lahat ng ginawa ng Panginoon sa atin, mga kapatid, hallelujah! Marami pa rin ang natumba, marami pa rin ang natukso ng kaaway, pero salamat, nandito ka pa rin, kapatid, hallelujah! Nagpapatuloy dahil nandyan pa rin ang kamay ng Panginoon. Gusto kang iligtas ng Panginoon, gusto kang iligtas ng Diyos! Kaya, pupunuin natin ang lugar na ito, mga kapatid, ng pagpapasalamat, ng pagsasamba. Hallelujah! At pagpupuri. Dahil meron tayong Panginoon na walang iba kung hindi ang Panginoong Jesus, na gusto tayong maligtas, na gusto tayong makapunta sa langit, na gusto tayong makasama sa buhay na walang hanggan.
O salamat, Panginoon! Hallelujah! Ngunit gusto kong hilingin na bukod sa puso natin ay sumamba at magpasalamat sa Panginoon. Nawa magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos na kapatuloy. Hallelujah! Magkaroon tayo ng pananampalataya na hindi masayang ang sakripisyo ng Panginoon, hindi masayang ang ginawa niya sa krus, mga kapatid. Sabihin mo, Lord, mangyari nawa sa buhay ko, gaya ng sinabi mo, at magkaroon tayo ng pananampalataya na hindi lamang tayo iligtas, kung hindi ang ating mga mahal sa buhay, ang mga taong makikilala natin. Lord Jesus, we believe by the power of God that you will save more souls. Hallelujah. Come on, taas natin mga kamay natin. Hallelujah. Let us release faith. Hallelujah. Come on. Meron ka nang naiisip na mga tao, nakikita ko mga kapatid, naaalala mo na yung mga mukha nila. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, magkaroon ka ng pananampalataya, Panginoon, na kaya mong gawin sa akin ang bagay na ito. Kaya mo din gawin sa kanila, Panginoon. Kaya mong hipuin ang puso ko. Panginoon, hipuin mo rin ang puso nila. Panginoon Diyos, hallelujah. I release the deep of faith, hallelujah, that we will believe God, that God will save more souls, and God will help us. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Salamat, Panginoon. Come on, let us do everything for salvation. Come on, somebody, hallelujah. Gagawin natin, hallelujah. Gagawin natin ang lahat sa kaliligtas. Para sa kaligtasan, gagawin natin ang lahat. Para sa kaligtasan, gagawin natin, mga kapatid. Amen. Ano ulit ko? Ginawa ng Panginoon ang lahat para sa ikaliligtas mo. Hallelujah! Hallelujah! Pwede mo bang sabihin mo? Hindi lang ikaw ang may gusto na maligtas ako. Gusto ko rin na maligtas ako, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Gagawin ko ang lahat sa kaligtasan ng aking kaluluwa. In the name of the Lord Jesus. Hallelujah! In the name of the Lord Jesus. In the name of the Lord Jesus. In the